sa bawat isa. Pwede po bang batiin po muna natin yung ating mga kapatid sa Panginoon ng isang magandang umaga? Dahil tunay po na napakaganda ng umaga ngayon. Good morning po sa bawat isa. Salamat po sa Panginoon kasi napakaganda ng weather natin today, di ba? Parang hindi alintana yung bagyo last week. So, ayun po. Simulan po natin yung gawain ng Panginoon sa pagbabasa ng kanyang salita. Mula po sa Psalms 103, verses 1 to 4, sabay-sabay po nating basahin. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your iniquity, who heals all your diseases, who redeems your life from the pit, who crowns you with steadfast love and mercy. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Heavenly Father, patuloy na lumalapit kami sa banal mong presensya. Nagpupuri at nagpapasalamat kami dahil tunay na Diyos kang buhay sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat for sustaining us sa buong nagdaang linggo, Panginoon. Salamat sa kalakasan na binibigay mo sa amin. Salamat sa buhay, Panginoon. Salamat sa grace mo, sa mercy mo, sa pagtatama mo sa amin, Panginoon. Salamat because you love us, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil even though you're a holy, holy, holy God, you chose to reach us out, Lord, sinners, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil patuloy na pinapakita mo yung pag-ibig mo. Pinakita mo yung pag-ibig mo dahil sa Panginoong Jesus na ginamit mo, Panginoon, to save us, Lord, from eternal damnation, Panginoon. Sa mga oras na ito, Panginoon, we come to you with a broken and contrite heart. Lord, we know that apart from you, we are nothing. All our labor, all the things that we will do will be meaningless, Panginoon. Kaya Lord, we ask this morning that you continue to restore us, Lord. Continue to give us this heart, Lord. Bring a new heart, Lord God, that is right with you, Panginoon. Patuloy, Lord God, na sa umagang ito, punuin mo kami ng joy na nagmumula sa iyo, Lord. That we will sing praises to your name with gladness in our hearts because we know that you are a faithful, you are a good God, you are a loving God towards us. Maraming salamat, Panginoon. And patuloy na we welcome your presence in this place, Lord. We thank you, Lord God, for you are good and your love endures forever. Lord, maraming salamat po. Words can't express how much we are thankful, Lord, sa lahat ng mga mabubuting bagay, sa lahat ng mga bagay, Lord, na ginagawa mo at ginawa mo sa aming mga buhay, Lord. Patuloy lang, Lord God, na ang alay namin ay ang aming papuri at pagsamba sa iyong pangalan, Panginoon. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po. So we will be singing a song. Maybe some of us are familiar na dito. It's an old song, but it's new dito sa church natin. So let's sing this song po and let's bless the name of the Lord today. Let's bless the name of the Lord. Let's sing. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Heart and mind, soul and strength, all that is within me. Bless His holy name, bless His holy name, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Heart and mind, soul and strength, all that is within me. Bless His holy name, bless His holy name, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within. Let's give all to God. Soul and strength, all that is within me. Bless His holy name, bless His holy name, bless His holy name. Don't forget His benefits. He forgives all your sin, heals all your diseases, and crowns you with compassion. Bless the Lord, oh my soul, and all that is
His holy name. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Heart and mind, soul and strength, all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Bless His holy name. His love is everlasting, and His mercy will endure. His anger lasts a moment, but His favor lasts a lifetime. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Heart and mind, soul and strength, all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Bless His holy. Let's declare, bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Heart and mind, soul and strength, and all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Heart and mind, soul and strength, all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Bless His holy name. Bless the Lord. Amen, Lord. We continue to bless your holy name in this place. And there's no other God like you, because you are a holy, holy, holy God. We just want to magnify you, Lord, in this place. And all the glory and honor belongs to you, God. And honor, all power and praise be to your name, be to your name. For no one could rival your glory and fame. We lift high the name of Jesus. Let's sing all glory and honor, all glory and honor, all power. Sing holy, holy is the God. Holy, holy, Lord Almighty, worthy is your name. Holy, holy, none beside you, greatly to be
all power and praise be to your name, be to your name. For no one could rival your glory and fame. We lift high the name and sing, no one could rival our God. For no one could rival your glory and fame. We lift high the name of Jesus. Lord, we continue to lift your name in this place. Holy, holy, Lord Almighty, worthy is your name. None beside you, greatly to be praised. Let's sing, holy, holy is our God. Holy, holy, Lord Almighty, worthy is your name. Holy, holy, none beside you, greatly to be praised. For the last time, let's sing holy. Holy, holy, Lord Almighty, worthy is your name. Holy, holy, none beside you, greatly to be praised. Let's continue to give a clap offering to our God. Yes, Lord, we continue to thank you, Lord. We continue to praise you, for you are holy, holy God. And no one can rival your majesty, Lord. So to you alone, all the highest honor, praises, and adoration. In Jesus' name we pray. Amen.
Ama naming Diyos na banal, patuloy kaming nagpapasalamat at nagpupuri sa lahat ng favor and blessings na pinagkakaloob nyo sa amin. Mga bagay magaganda o hindi maganda sa aming paningin, patuloy naming pinagpapasalamat dahil alam namin na lahat ng bagay ay patuloy na ginagawa mo sa amin upang kami ay lumalim sa kaugnayan sa iyo. At Lord, we ask this morning na patuloy na i-prompt mo ang aming spirito to really be humble and open to what you are going to say to us this morning. And we want our hearts to be broken for what you want for us, and break all self-reliance and pride sa aming mga puso upang patuloy kaming makapag-submit sa iyong kalooban sa aming mga buhay. Lord God, we commit to you our time together, and bless each of us as we continue to experience your grace and your mercy and your spirit that is working in the midst of us. Speak to us. This we ask in Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, tayo po'y makakaupo na. Yan, good morning po sa bawat isa. Can you say to your seatmate, good morning? Yan. So, panibagong buwan, meaning panibagong serye, at may bago tayong series sa month of August at saka sa month of September. So, announcement, although i-announce rin mamaya, pero banggitin ko na rin po, dumating na po sa Pilipinas po ang ating founder, ang founder ng Christ of the Philippines, and he will be with us next week. He will speak po sa atin at patuloy na I continue to encourage you to pray for him. Hindi ko po alam kung, I think 80 plus years old na siya, but bihira po itong mangyari. So let's continue to pray for him. Kung hindi ako nagkamali, nasa SBC siya ngayon. So next week sa atin po siya. And we will accommodate him for a few days. So let's continue to pray for Pastor Harold McDougall. Tama ba? McDougall. So alright. Tingnan niyo po ang nasa screen. Yan. Ang pangalan po niyan ay Ellie. Hindi, joke lang po. Siya po ay isang CTTP member. Yan. Sinong proud CTTP? So, dahil ikaw ay CTTP at siya ay CTTP, dapat sa ulo niya ang vision ng Christ of the Philippines. Sabay-sabay nga po nating i-recite ang vision ng Christ of the Philippines. A growing Yan, praise the Lord. Next week, wala lang kodigo, pero i-recite pa rin natin. For 2 months po natin to i-recite. So, dahil siya ay CTTP member, sa ulo niya yung vision by heart. By heart. Pero hindi lang po yung vision. Sa ulo niya din ang mission. Doble-doble na po ating kodigo. Ano? Ang mission ay sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Yan. So si Ellie, na CTTP member, ay sa ulo niya ang vision and mission by heart. At itong member na ito ay merong direksyon. Hindi po siya naging isang Kristiyano at nailagay sa Christ of the Philippines nang wala lang. Kundi meron siyang patutunguhan. May patutunguhan siya dahil siya ay isang disciple. At dahil siya ay isang disciple at ang ating Christ to the Philippines ay merong discipleship emphasis, ito yung alam na alam niyang kailangan niyang mag-grow bilang isang disciple. At ito'y tinatawag nating halo. Yan. Sharan, holiness,
accountability, love, and obedience. Ano nga ba yung halo? Pa-recite, 1, 2, 3, go. Yan. So si Ellie nagkaroon na ng tiyanan, halo. I mean, huwag niyong pansinin yun for visual learning lang. Pero ito ang fokusan natin, yung halo, yung acronym na halo. Pero siyempre, paano ba as Christ to the Philippine member at bilang isang disciple, mag-grow sa holiness, accountability, and love and obedience? So, itong CTTP member na to, na siyang disipulo ni Kristo, kailangan makitaan siya ng mga values na ito. Yan. Ito po ang CTTP core values. At meron siyang acronym na disciples. Can we recite? 1, 2, 3, go. Discipline, integrity, submission, commitment, initiative, partnerships, loyalty, excellence, and stewardship. So sa loob ng 2 buwan, yan po ang ating pag-uusapan. Hindi to unique sa Bible, yung mga values na to, dahil makikita naman natin siya. Pero very unique ito sa Christ of the Philippines for us to create a culture of disciples na talagang ma-exhibit yung values yung mga values na nabanggit. So by the end of September, sa ulo na natin yung vision, mission, emphasis, and core values, dahil linggo-linggo ipapakita natin to, pero hindi lang yon. Hindi lang natin siya sasauluhin, sasauluhin natin siya by heart. By heart. Dahil ito po, pagka po patuloy na lumago tayo sa mga bagay na ito, makikita ang isang CTTP na talagang disipulo ni Kristo. So, for the next 2 months, except next week, dahil meron tayong special message next week, so yung integrity and submission ay pagsasamahin na lang ni Pastor Walter sa 3rd Sunday. But the rest, pag-uusapan natin siya isa-isa. So sa umagang ito, pag-uusapan natin yung D dun sa disciples, which is discipline. Sabihin nyo nga, discipline. So, ang pag-uusapan po natin, hindi po yung personal discipline. Hindi po yung parang yung katulad ng mga atleta na dinidisiplina yung sarili dahil meron silang contest na sasalihan. So, kailangan nilang mag-workout and etc. training. Tama naman din yun. Pero ang pag-uusapan po natin, church discipline. Church discipline. So, ito po ang statement ng Christ to the Philippines when it comes sa discipline. Ito po ay nasa core values, vision, VMV, and core value statement po ng Christ to the Philippines. So can we read ng sabay-sabay? 1, 2, 3, go. Discipline mixed with love makes functional, well-balanced disciples. TTTP leaders and disciplers will not induce fear, humiliation, shame, or emotional coercion, but should aim at full restoration for an erring member. In so doing, respect for each other is gained or enhanced. A wise CTTP member and disciple is open to impose and receive discipline when warranted. So ang disiplina ng may pag-ibig, of course, napakahalaga. Nakaka-produce po tayo ng balanced disciple, well-balanced disciple. So ang mga leaders ng Christ of the Philippines should not do discipline ng na nag-i-induce po ng takot, namamahiya, or para magkaroon na ma-manipulate. But ang goal po ng discipline ay restoration. Lalo na sa isang restoration ng isang nagkakasalang miyembro. In doing so, patuloy na tayo po ay yung relationship natin sa bawat isa ay ma-enhance. So ang isang miyembro po, ang isang matalino
na miyembro at disipulo ni Kristo, miyembro ng Christ of the Philippines, ay dapat open magbigay at tumanggap ng correction or ng discipline kapag kinakailangan. Yun po ang statement ng Christ of the Philippines. So, one thing that you should look for a church, lalo na ngayon, napakahalaga po nito, bukod sa dapat meron silang orthodox na doktrina, ang isang simbahan dapat merong sound doctrine, nagtuturo ng sound doctrine, hindi nagliligaw ng miyembro sa mga essential doctrines of the faith. Pero bukod doon, dapat tinitingnan natin ng simbahan, dapat nagpa-practice ng discipline. Ang sabi po ng ilan, kapag ang isang simbahan hindi nagpa-practice ng discipline, huwag po kayong dumalo doon. Dahil napakahalaga po ng discipline sa church. Pero ayaw natin yan. Nakikita natin yan sa mga Bible verses po na ipag-aaralan po natin. So napakahalaga po na maunawaan po natin na mahalaga po ang discipline. We are to discipline others and we are to be disciplined by others para po tayo ay lumago. So sa umaga pong ito, meron po tayong dalawang pag-uusapan patungkol sa discipline. Una, the purpose of discipline, and number 2, the process. So bakit ba mahalaga ang disiplina? Anong layunin nito? Anong aim nito? Anong goal nito? At pag titingnan natin yan sa Hebrews chapter 12 verses 5 to 11. At pangalawa, ano yung proseso? Hindi rin basta-basta ginagawa ang pagdidisiplina, lalo na sa konteksto ng church. So, paano ba ginagawa yung process? So, napakaganda nito. So, hindi lang po tayo magkakaroon ng preaching ngayon para tayo magkakaroon ng membership class ng konti. Pero napakahalaga nito sa bawat isa para maunawaan natin. Hindi lang tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, kundi bilang CTTP member, ano talaga yung obligasyon natin bilang mga anak ng Diyos na inilagay sa loob ng simbahang ito. So, ilang ulit po na nating binabanggit at pinag-aaralan yung accountability. So, na magkadikit po sila. Discipline and accountability. So, unahin po natin yung the purpose of discipline. The purpose of discipline. Bakit ito kailangan? Bakit ito mahalaga? Bakit dapat itong ginagawa? So, basahin po natin yung Hebrews chapter 12 verses 5 to 11. Sabi dito, "And have you forgotten the exhortation that addresses you as sons? My son, do not regard lightly the discipline of the Lord, nor be weary when reproved by him. For the Lord disciplines the one he loves, and he chastises every son whom he received." So ang book of Hebrews po ay sinulat ng hindi kilalang author. Ang sabi ng ilan, disciple to ni Paul. Sabi ng ilan, kaya din daw hindi ito nilagay ay dahil baka isang babae daw ang nagsulat. Kaya hindi nilagay yung pangalan. Pero ang alam natin, pag binasa niyo yung buong libro ng Hebrews, associate siya ni Timothy. So, may association siya kay Timothy. So, ang sabi ng ilan, hindi nabanggit si Paul dito sa letter, pero baka at by this time patay na si Paul. So we don't know really for sure kung sino ang nagsulat ng Book of Hebrews, pero sinulat siya para sa mga Kristiyano na nagkakaroon ng panghihinawa na magpatuloy sa pananampalataya. So yun yung isang purpose ng letter, to encourage the believers na magpatuloy. Do not be weary. So makikita natin yan sa Hebrews chapter 12 at yung mga unang chapters ng Hebrews, pinapakita doon kung sino si Christ, that Jesus is better, at pinapaalala sa kanila kung sino si Kristo dahil may mga ilan din na nakatuturo ng false teaching. Pero sa Hebrews chapter 12, sabi po dito, di ba alam natin yung Hebrews 11, the hall of faith, di ba? Yung Hebrews 11, makikita natin doon yung mga fathers of faith, kung paano nila pinamuhay yung pananampalataya. And then yung Hebrews chapter 12, binabanggit ng author na now
since you are surrounded with a great cloud of witnesses, meaning yung mga naunang mga martyrs, therefore, di ba, let us lay aside every weight and sin that easily entangles us. And let us look unto Jesus, the author and perfecter of our faith. So, ini-encourage sila na patuloy na tumingin kay Jesus at patuloy na bitawan ang lahat ng pabigat at kasalanan na naghihinder sa kanila para tumakbo. So, sa pananampalataya. So, in verse 3, sabi dito, isipin niyo kung gaano ang tiniis niya ang pag-uusig si Kristo. Isipin niyo kung anong ginawa ni Kristo upang hindi kayo manlupaypay at panghinaang ng loob. So nakakaranas ng mga persecution at hardship ang mga believers sa itong sinusulatan sa Book of Hebrews, at sinasabi ng author na isipin niyo si Kristo. Isipin niyo yung kanyang ginawa upang hindi kayo manlupaypay, upang hindi kayo manghina. At ang problema ng mga believers dito ay meron silang nakalimutan. Bukod sa nakakalimutan nila si Kristo, kung anong ginawa ni Kristo, kundi nakakalimutan nila na sila'y mga anak. And you have forgotten, sabi ng author ng Hebrews, at kinalimutan niyo, sabi dito. Nalimutan na ba ninyo? Yan. So, dahil doon sa mga pinagdadaanan nila na hardship at testing siguro sa kanilang pananampalataya, ayaw na nilang magpatuloy. Pero pinapaalala ng author ng Hebrews na hindi ba ninyo nahalimutan na ba ninyo ang panawagan na sa inyo bilang mga anak niya? So, ikinote po ng author ng Hebrews ito pong Proverbs 3 verses 11-12. Galing po ito sa Proverbs 3, 11-12. So, my son, sabi dito, anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag kang panghinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. So, in verse 7, it is for discipline that you have to endure. Sa ibang translation, endure hardship as discipline. So yung mga pwede palang mga hardship and testing na pinaparanas sa atin ng Panginoon, maaaring disiplina yun ng Diyos sa atin. Kaya ang sinasabi ng author ng Hebrews, huwag kayong panghinaan ng loob. I-endure na yung hardship as discipline. Because, tignan niyo po yung naka-highlight, God is treating you as sons. For what son is there whom his father does not discipline? If you are left without discipline, in which all have participated, then you are, anong sabi? Illegitimate children and not sons. Mabigat po ito mga kapatid. Isipin niyo pong mabuti. Ang unang purpose kung bakit napakahalaga ng discipline ay to affirm our identity as God's son or daughter. To affirm our identity as God's sons and daughter. Ibig sabihin, pag dinidisiplina ka ng Panginoon, malalaman mong anak ka talaga niya. Sinong gusto po dito ng mga anak po nila ay paluin ko po na hindi ko naman sila anak? Baluin ko. Idisiplina ko ng basta-basta ng walang konteksto. Siyempre yung mga magulang po dyan, hindi naman nyo papayagan. Kayo ang magdidisiplina sa anak nyo because there's something special sa pagiging parent, sa relationship ng parent at ng mga anak. Hindi mo yan pwedeng basta-basta ipapalo o ipadisiplina sa kapitbahay nyo. Walang pag-ibig yung kapitbahay nyo dyan. Baka kung anong gawin. Tama ba? So ang point ko lang is, yung discipline ginagawa siya sa isang loving relationship. So, maa-affirm pala
ating mga sarili na tayo'y anak ng Diyos. Sino po dito ang na-appreciate pagka pinapalo at pinagsasabihan ng mga magulang? Taas ang kamay, mga anak. Or parang wala ah. Na-appreciate nyo ba yung mga nanay at tatay nyo po? Mga Timoteens? Sabi nung nung ako'y kabataan, feeling ko mas marunong pa ako sa aking magulang. Pero nung ako'y naging magulang, nasa isip ko, tama ang aking magulang. You will appreciate kapag nandun na kayo. Pero mga anak, ba? Napakahalaga po ng pagdidisiplina sa atin. Wag na wag po natin, ang sabi dito, do not despise discipline. Wag mong baliwalain. Wag mong baliwalain. Kasi mas makikita nyo na anak pala kayo ng Diyos talaga. Anak kayo ng inyong mga magulang. Dahil yun po ay pinapakita yung relationship, isang intimate and close relationship. Pagpatuloy po natin dinidespise yung discipline or binabaliwala, nakakatakot pag hinayaan tayo ng Diyos. Pagka hindi niya tayo dinisiplina, kasi ang ibig sabihin doon, kapag if you are left without discipline, then you are, ano ba sa Tagalog? Medyo ano yung word sa Tagalog po no? Verse 8. Kung ang pagdisiplina na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi kayo tunay na mga anak. Kundi kayo mga anak sa labas. So, the author of Hebrews is making an illustration to make a point na discipline is necessary to affirm our identity as God's son and children or daughter. Verse 9, let's continue. Besides this, we have had earthly fathers who disciplined us, and we respected them. We respected them. Shall we not much more to subject to the Father of spirits and live? For they disciplined yung mga earthly fathers, they disciplined us for a short time as it seemed best to them. But God disciplined us for our good, that we may share in His holiness. We may share in His holiness. Now, this is a problem. Ito pong verse 9, meron tayong titignan konti dito. We had earthly fathers who disciplined us. So na-appreciate natin yung mga tatay na nadidisiplina sa atin, and we respected them. But of course, hindi po perfect ang mga fathers. Ako, hindi rin ako perfect. Sometimes, I discipline out of anger and I ask for forgiveness sa aking mga anak pagka maliwanag sa akin na sablay ang tatay. So, kaya ang instruction, di ba, ng Bible is that do not exasperate your children or do not discipline your children in anger. So, but we humans, meron tayong tendency. Hindi kami, in behalf of all the fathers, ako personally, we're not perfect sa area na to. At marami rin sa atin hindi nakaranas ng pagdidisiplina dahil absent ang father or dahil walang kinalakihang mga tatay. That's why it's hard for us to understand what discipline is about. Pero ito po yung encouragement ko sa inyo sa umaga, sa inyong lahat ngayong umaga. Kung kayo'y kumilala kay Kristo, siya ay tatay nyo na. Be subject to the authorities God had given you. Kung wala man, naging absent man yung earthly fathers nyo, meron kayong mga spiritual mothers or fathers in faith na tinuturing, especially in the local church. Sabi, you submit to them. Yun po, alam nyo po kung bakit ang hirap po ng accountability and itong practice ng discipline. Bakit siya mahirap? Ma-apply sa atin sa konteksto ng church.
Hindi po dahil, well, may factor po yung relationship, may factor yung pagiging close, quote and quote, may factor yung spending time and quality time with one another. Pero one of the main issue bakit this is hard to really live out yung life of accountability and discipline is because of the issue of submission. We don't want to submit to anyone else. And that's our problem. That's the depraved human nature. We are hostile to God. We don't want to subject ourselves to God, to our Creator. So we don't want to subject ourselves to the authority that God has intended for us. Diba? We rebel. We rebel. And, pero, dito, kailangan maunawaan natin na tayo'y mga anak na ng Diyos. Amen ba? Sabihin nyo nga sa katabi nyo, anak ka ng Diyos. So, hindi ka niya hahayaan na hindi mamuhay ng may kabanalan. Ito po yung nakakatakot, mga kapatid. Sa Roma chapter 1, kanina ang umaga, binabrowse-browse ko, at may napansin po ako. So, dalawa lang ang pwedeng gawin ng Diyos sa tingin ko sa atin. Sa ating mga tao. It's either i-grow niya tayo, i-disiplina tayo upang mag-grow sa holiness, maging kawangis ni Kristo, or hayaan niya tayo. Sasabihin natin, hindi ganyan si God. Si God ay mapagmahal. Kaya wag po kayong mapagniniwala sa katuruan na dapat i-unhitch na yung Old Testament. Malupit si God sa Old Testament. Si Jesus, puro love, 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 love. May kumakalat ngayon, di ba, na teaching na iba si Yahweh at yung God at yung LL yun na tatay ni Jesus. Kasi nga, malupit nga si God sa Old Testament. Mapagmahal si God dapat. Mali po yan, mga kapatid. Mapagmahal ang Diyos, pero banal ang Diyos. Kaya napakahalaga ng Old Testament dahil pinapakita doon yung character ni God as a just, righteous, and holy God. Ang totoong nagmamahal, dadalhin tayo sa kabanalan. Ayaw tayong mapahamak. That's what it means to love. Walang compromise. Kung mahal mo ako, dapat hinahayaan mo ako. Hindi po ganun ng Diyos. Pero pagka ginusto mo at ayaw mo talaga, sa Romans chapter 1, ito po yung binanggit niya. 3 beses binanggit to. Check ko nga po kung may notes. Okay, Romans chapter 1, verse 24. Actually, yung pangapahuling chapters doon, makikita po dito, ito yung mga taong they claim to know God, although they knew God, pero hindi sila nagpasalamat sa Diyos at inhonor ang Panginoon. At ang dami nilang mga patuloy na ginagawang pagsuway sa Panginoon. At therefore, in verse 24, God gave them over. Sa ibang translation, God gave them off. Sa verse 26, and because of this, God gave them up, or God gave them over. Verse 28, furthermore, just as they did not think it worthwhile to retain the knowledge of God, so God gave them over to a depraved mind. God gave them over. God gave them over. God gave them over. Sa Tagalog, hinayaan ng Diyos, hinayaan ng Diyos, hinayaan ng Diyos. Alam nyo, pag hinayaan tayo ng Diyos, hinusgahan na tayo ng Diyos. Pag hindi nakialam ang Diyos sa buhay natin, nakakatakot, mga kapatid. Kaya okay lang, dapat sabihin natin, Lord, pakialaman mo yung buhay ko. Kasi pag ayaw mong magpakialam ng buhay mo sa Diyos, sige, ginusto mo yan. God will not force us to love Him. But He will continue to pursue us because He loves us. He will never stop pursuing us. But if you don't want
to respond to His love, you are accountable to your action. Hindi ang Diyos ang may kasalanan. So, bakit napakahalaga ng disiplina? To share in God's holiness or to become like Christ. Those whom He justified, He glorified. Those whom He called, He predestined, so that we might be conformed to the image of His Son. Our predestination is to become like Christ. If we are in Christ, we are predestined to become like Him. So that's our destiny. So kaya napakahalaga sa proseso, sa ating sanctification, sa ating paglago bilang mga Kristiyano, we must experience discipline. So, in verse 11, pangatlo, of course, for all the moment, all discipline seemed painful rather than pleasant. Sino dito ang napalo at nung bata pa sa puweta, dapat may tamang pagpalo, hindi kung saan-saan. Pero yung namamalo sa puwet, ngayon kasi iba na ngayon no? May mga kung ano-ano ng mga patakaran Ang hirap lalo na sa ibang bansa, hindi mo pwedeng kantiin daw ang mga bata doon. Pero napakahalaga po kasi nung pagdidisiplina ng tama sa mga bata. So, masakit po mapalo pero nakakatuwa siyang isipin later on. Although noong bata kami ni Emon, kapag kami napapalo, naglalagay kaming karton dito. Pag alam namin papaluin kami. So kaya pagpalo sa amin, masaya kami kasi hindi masakit.